at mag-awit sa ating Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng kumpletong kamay at mata para purihin, sambahin ang ating Panginoon Diyos. Sumagpa ka sa Espiritu at sa katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, mapapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi siya nakikita. Kaya po, katawagin ko na po ang ating song leader na si Sister Carina. Hello! Handa na ba tayo? Kaya sa mga oras na ito, hindi ang Diyos ang nag-aantay sa atin, tayo ang nag-aantay. Kaya sa mga oras na ito, lalako na tayo sa mga nagagawain ng Panginoon. Huwag tayo sabihin sa dami. Tinitingnan tayo ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating puso. Nahanda tayo mag-ikot at sumunod sa Kanya. Kapurihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Sumunod tayo sa Kanya nang may pagpupuri at pasasalamat. Hallelujah! Awitan natin ang puso ko. Ang puso ko. Dalangin ang Panginoon na sa mga araw na ito, Diyos, na kami ay patuloy na lumalapit sa iyo at humingi, Panginoon, ng kapatawaran. Ano man aming nagawa sa aming mga buhay, simula sa Panginoon hanggang sa ngayon. Naniniwala kami, Panginoon, na pinatawad mo na kami sa mga oras na ito. Lord, maraming pong salamat. Dalangin namin muli, Panginoon, paging ang mga kapatiran ay patuloy mong hidap sa Panginoon sa lugar na ito upang sama-sama kami, Panginoon, na magpupuri at aawit sa iyo. Hallelujah. Kaya Lord, maraming pong salamat. Ito pang aling samang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you.
sa iyong kaharian, Lord. Pero dahil sa biyaya at habag na sa amin, Panginoon, bigyan mo kami ng pag-asa na lumapit sa iyo at handang maglingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil isa mo pinili na maging karapat-dapat sa iyong kaharian. Salamat, Diyos, sa umaga nito. Nawa, Panginoon, tugugin mo kami muli, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Dalangin namin muli, Panginoon, na ang tagapagsalita mo, Lord. Ikaw, Panginoon, ang siyang manguna sa Kanya. At may bahagi, Panginoon, ay ang mabuting salita na siyang pagkain ng aming kaluluwa. Lord, maraming pong salamat. Maging aming mga kapatira na wala dito. Dalangin namin, Diyos, na patuloy mo silang ingatan ng Diyos. Maging ang business ng Diyos na ito. Lord, dalangin namin na sila, Panginoon, ay makapagpuri sa iyo at manalangin umuli sa iyo, Panginoon. Salamat, ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ng Panginoon sa Kristo Jesus. Ang narito ay nagsabi! Maganda. Tumako na po tayo sa ating pagpapasalamat. Siyempre, mga kapatid, huwag po natin kalimutan ng magpasalamat. Sapagkat ang pagpapasalamat na yan ay nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Amen. Sino yung pinagpala ng isang linggo at para magpasalamat sa ating Panginoon? Itaas po ang ating kamay. Wow! Pagpatuloy mo rin. Brother, Yung mga nag-dito dito, ha? O yung Anong oras na pa? Umaga pa no? So, isang mapagpalang umaga sa bawat anak na lagi niya tumatalino o nilanahan sa kanyang presensya. At salamat sa Panginoon kasi minsan hindi pa lang minsan yung mapapadalas mo. Ako yung ibigay ng galit na salamat sa buhay na yung tawag natin habang nandun tayo sa mundo yung regulation na yung nangyari sa buhay natin na kailangan natin mapagtagumpayan. At sabi niya, hindi hayaan ng Diyos na malumok tayo sa kasalanan. Lalo na pagka nakakilala ka sa Jesus, kailangan hayaan na lumubog yung araw na nangyari sa buhay mo na ito ka pa rin. Kaya salamat sa Panginoon dahil sabi nga, maraming tinawag. Kaya hindi lahat pinili. Maraming tinawag ng Diyos. Pero hindi lahat pinili. Diba? Yung kanyang alagad. Kaya siguro, nandito pa rin ako sa harapan ninyo upang magpasalamat at hinayag ang kabutihan nito. Kasi nandito pa rin ako yung katapatan niya. Talaga. Na hindi niya pinahintulutan na manatili na lang sa ganung sitwasyon. Nasabi niya nga, hindi yan ang plano ko para sa iyo. Kung ang plano mo ay sa iyo lang nananangan, yun sigurado. Ito yung panandalian lang. Pero yung plano ng Diyos talaga iba yun. Kaya salamat sa Panginoon na dito ko. At wala man akong trabaho ngayon. At meron akong anak na umaasa. Sa Diyos ko pa rin lahat. Inaasa. Yun ako. next po si Brother Jerry. Brother Jerry, lagi na magpasalamat. Sabi na, pamintitisin mo na mo talaga talagang Bible kasi itong katibayan po. Dito rin mo dadalgan na dito na wala tayong katibayan. So yan, salamat sa Panginoon ulit na nila sa mga bisita
kay parang puro yan, pagkakanto siya. So, ibig sabihin may, alam na natin yung mga plano na sabi niya, dati mo. So, ang Panginoon po ay nagmamasid. Napapansin nyo na, di ko lang kung sino dito sa mga bata, pero, opo, kaya nagsasabi ko, ayan po ay padala ng Panginoon. Wala namang sinabi na, hali kayo rito, hindi ko sabi. Pero yan, padala ng Panginoon yan. Kasi kanina, nandiyan ako, natulog yan, may lalo sa pagkain. So, pumasok sa puso ko, kasi ang Diyos, pag-ibig. So, sabihin ko na pwede po mangyari yan tuwing linggo, may kain. So, ano ko po yun, ibig sabihin, ang gaganap dito, 4 na tao. Ibig sabihin, pagdating ng linggo, ang Diyos ang magpapakain, pero ang gagawa, 1 tao. Nakuha nyo? So, ibig sabihin, may mga kahulugan, alam natin mga pangitain. Kasi pag-ibig ginagamit po lang ang pag-ibig natin sa salita, kung ano lumalabas, pag-ibig po yun. Yung maririnig, yung mata natin, kamay natin gagamitin sa mabuti. So yan. So nagpapasalamat ako kahapon kasi pumunta kami siyempre nasa BP po ako sa test beta class. So kahapon pumunta kami ng Danghari. So tagumpay po kami kasi isang kagawad at isang chairman. Balik 3 sila, baka sa Martes, magpipili siya sa susunod ng December. Siguro may mga power pack ang kay chairman kasi naintindihan. Kasi ang nagsikat namin kahapon, siguro ang nagsikat mga 18 katao, kaya napagod kami. Kasi alas 8, natapos kami, mag-alas 3 na. Diba ang binigyan ng Panginoon sa misyon ng isang tao, magagawa po. Siguro ang pag-ibig ng Panginoon. So, ang 16 o 18 na yun, siguro ang 10 may sakit. Nakita nyo? Hindi ko nagagawa yun. Dahil sa ng Panginoon na gawin mo to, gagawin mo. Kasi bakit? Ito lang pinag-pray mo. Ano yung punto ko yun? Dahil siyempre, pagkalusunod at pagkabuhayan, pagka ibig sabihin, magpapadala ang Panginoon ng pagkakitaan na sa akin. Kasi pumasok na yung, di ba, yung pagkalusugan, natanggap nila. So, ibig sabihin, kasama ko na sila sa negosyo. So, di ba, kaya ka naisip ko kanina, sabi ko, sa pagpakain, bakit nagulat ako may dumating na bata? Totally, walang mag-aasikaso niyan. Sino po? Kaya dito, marami tayong walang alam dito. Nakikita niyo yung, butas? Ano ibig sabihin dyan? Hindi niya napapansin yan. Kaya ang mamatan gagamitin natin. Ibig sabihin yung tiles yan, baka hindi natin nawawala. Parang general ko yan, di ba? Ginagampiran tayo. Siyo po yun, kaya pag-aaralan po natin yan mga bagay na yan. Kaya nagpapasalam ka sa Panginoon at unang-una may takot sa Panginoon. At siyempre, sabi ko sa apo ko, dahil malikot ang kamay, gumagamit ng duga, so nakulong siya. Pero siya din, tanong siya sabi sa anak ko kasi apo ko yun, anak, i-help natin kasi para magbabayad sila. So, di magagawa ko, wala naman kaya magbayad. Sabi ko, pinaplano ng Panginoon yan kung paano. Pero naano kahapon rin, gumawa naman ng nakaw. So, na barangay siya, nasa uno yata. So, sabi na, panapin na ako kasi bakit? Kung sa labas yun, makagawa na hindi maganda, baka masaksak siya. Di ba naman naman tayo? Pero ganun po, kasi pag-ibig niya eh. Nakuha nyo? Marami tayong napapansin dito. Walang matatag, may siyang, katulad kay Romy, ganyan, di ba? Alam po natin yan na mayroon nagkaroon. Pero, minsan, iniisip kong ganyan, talagang minsan. Kasi pag sinabing pumasok dito, kaya mapalad yan. Kasi pag sinabing pumasok dito, simbahan to, nakapasok sila. Pero ang magulang nasa labas. So, mapalad mga, kaya nga, pag nakapasok sa simbahan, mapapalad po talaga eh. Buha nyo. So, yun lang, maraming salamat sa Panginoon. Okay, hindi ko na naman nabuksan yun. Next po tandaan po natin, sabi ng Mateo, verse 7:27, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makakapasok sa karan ng langit, kundi ang sumusunod lamang sa kalooban ng amang nasa langit. So, ibig sabihin, mga pinili lang. Ha? Hindi po lahat tayo, kaya po agad lang nabubuhay po tayo. Kumapit po tayo sa ating Panginoon. Next po si Mother Lily, nandito siya. Kasi sabi ko magsimba, nagluto muna siya.
Salamat. Salamat sa Panginoon sa mga ganito na ibinalik sa amin ang mga buhay namin. Nagpapasalamat ako sa araw-araw namin na makakain, na binibigay sa araw-araw namin na pangangailangan. At nagpapasalamat din ako sa mga kalakasan, kami ng mag-asawa at mga anak ko, mga apo. At nagpapasalamat ako kay kanina umaga pagkagising ng mga bata. Sabi nyo, magsisimba ka, sabi kang gano'n. Ngayon nasa sila. Nasa dagat. Hindi na ko na lang yung bata yan. At ako kung kanda child, sabi ko magpunti ka lang dito. Mabuti kumayan. Sabi ko. Para ako makapagsimba, sabi ko gano'n. Salamat at salamat ulit sa Panginoon. Salamat ko si Pastor Paul. Salamat po. Narito po siya, special. Nasa. Salamat ako sa Panginoon, no? Sa kabutihan niya, no? Kung hindi nyo natatanong nung araw, nung mga bata pa kami, yung mga magulang ko talaga mga born again na yan, no? Sobrang nasilang ako. Kasi mga dalagat binata pa lang sila. Mga Christian sila, kaya sila akong born again na yun. Tuloy-tuloy sila sa paglilingkod. Tapos nadako dito sila sa Manila. Ang hirap ng buhay nila kasi pag galing ka probinsya, kung punta mo rito, yung parang inosente ka. Hindi mo alam yung buhay, hindi mo alam kung paano ang buhay. Kaya ang hirap ng buhay nila. Nandun na nangupahan, tapos squat yung bahay, inupahan nila doon sa tinatawag na Pacer pa nung araw, ng squatter na yung Pacer. Natira kami sa bali, yung Burnal, no? Doon na kami natira, no? Kasi iswat nga yun, no? Tapos yung ginawa, hirap talaga ng buhay namin. Pero tuloy-tuloy pa rin sila sa paninitiyan, no? Eh, hindi nila alam na isang araw, no? Hindi ko alam, no? Na magiging, yung dati mahirap na ang buhay namin, gaganda pala, no? But sa Panginoon ka lang, kung mawawala, no? Nandun yung puso mo, nandun lang. Hindi ko alam na ako, no, na magiging magandang buhay ko, no. Kasi yung kapatid ko, nakabili ng bahay sa Cavite, papunta pa ng bansa, tapos ako nakapag-asawa ko ng teacher. Yung gano'n, hindi mo alam yung isang buhay, but nasa Panginoon ka. Yung buhay mo, but huwag ka lang mawawala, no? Huwag ka lang mawawala, tuloy ka lang. Tapos siyempre, namuhay ako, no? Nung Kristiano na. But, tinuloy ko lang, no? Kahit may binigay sa'yo na maliit na bagay, no? Maliit lang yan, no? Ibigay mo sa kanya yung para sa kanya. Huwag kang mawawala rito. Although wala ka naman ba na inaatinan, ibigay mo lang sa kanya. Patutulog talaga nung una ko yan sa barangay lang, no? Sa barangay, ang sahod namin, alam niyo kung magkano? 4-9, no? 4-9. Kaya, ibigay ko sa Panginoon yung para sa kanya. Hindi ako nag-diriban doon. Pag nabigay sa quarterly, bahala ka na, Panginoon. Hindi ko na-iisip kung ano mangyari doon, kung anong gawin yung pastor. Sakit sa'yo to, Panginoon. Ganun. Kasi hindi ko alam na ngayon, naging na kami, 14, no? No, hindi ko alam, tuloy-tuloy ka lang. Tapos, nagkaroon pa ako ng trabaho sa pier. Pag na-promote ka, kasi yung puso mo nasa Panginoon ka Hindi ka nagdadalawang isip, hindi ka nagkakaroon ng yung para bang nag-aalangan kung ano gagawin ng pastor, kung anong, wala ka nang inisip ko, binigay mo, sabihin, sa kanya na yan, siya na bahala dyan. Yung bang ganun yung naging isip ko, kaya, hindi ko alam, no, na ganun pala, no, pag nasa Panginoon ka, bigay mo lang yung sa kanya, may pagkapalang, bibigay lang sa'yo. Siya na bahala sa'yo. Siya ang magbibigay sa'yo. Amen. Ako na po tayo sa banal na kasulatan. Tatawagin ko na po si Pastor Alan.